Magandang araw. Ako po si Mark Lester G. Raga. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 14. How to avoid regret. Ni Zephaniah. Na rinalaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. At ang Bible verse ko yung araw ay galing sa Zephaniah chapter 1 verse 12. Ang sabi po ay, At that time I will search Jerusalem with lamps and punish those who complacent, who are like wine left on its dregs, who think the Lord will do nothing, either good or bad. Sa devotion natin ngayon, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang tanong, how to avoid regret. Lahat tayo ay may mga pagkakataong may pinagsisihan sa ating buhay. Mga desisyon tayong sana hindi natin ginawa, at meron din mga pagkakataong sana ay ginawa natin ngunit ipinagpaliban natin. Ngunit ang pinakamalaking pagsisisi na maaaring maranasan ng isang tao ay ang mabuhay ng malayo sa Diyos at saka lamang siya hanapin kapag huli na ang lahat. Sa aklat ng Zephaniah, tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na magsisi at hanapin siya habang may panahon pa. Ang kanyang paanyaya ay hindi para takutin tayo, kundi para iligtas tayo. Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin, kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataong bumalik sa Kanya bago dumating ang araw ng paghatol. At ang first teaching is, complacency always leads to misery and regret. Kapag tayo naging kampante sa ating espiritual na buhay, unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. Maaaring isipin natin na may oras pa naman para magsisi o magbago, ngunit hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa bukas. Ang pagiging kampante ay maaaring magdala ng matinding pagsisisi sa huli. Kaya habang may pagkakataon pa, piliin nating lumapit sa Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Mas mabuti ang magsisi ngayon kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. Second teaching, everyone will want to serve God on the day of judgment. Darating ang araw na ang bawat tao ay haharap sa Diyos. Sa araw na iyon, wala ng yaman, katanyagan o kapangyarihan ng makakapagligtas sa atin. Ang pinakamahalaga ay kung meron tayong tunay na relasyon kay Jesus. Kaya huwag natin hintayin ang araw ng paghatol bago natin sinusuhin ang ating pananampalataya. Ngayon pa lamang ay piliin natin sundin at paglingkuran ang Panginoon ng buong puso. Ang last teaching, life on earth is a preparation for life in eternity. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay lamang para sa sarili nating kasiyahan. Inihanda tayo para sa buhay na walang hanggan kasama niya. Kaya ang bawat desisyon natin ngayon ay may epekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati sa ating spiritual na buhay. Gawin natin pagkakataon ng bawat araw upang lumagaw sa pananampalataya, magmahal sa kapwa, maglingkod sa Diyos, at mamuhay ng may kasalanan. Ang mensahe ng devotion natin ngayon ay isang paalala na huwag natin ipagpaliban ang ating paglapit sa Diyos. Hindi natin kailangan buhay na puno ng pagsisisi. Ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa atin upang hanapin siya, magsisi at mamuhay ng may kababaang loob. Habang may pagkakataon pa, piliin nating sundin ang kanyang kalooban at ihanda ang ating puso para sa buhay na walang hanggan. Yun lang.